Mr. Mark Taguba, tatanong ko lang, paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga container sa Bureau of Customs? Um, Meron po akong tracking. So, ayun po, nag-process din po kami ng container. May broker din po ako. At yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong tracking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatad na magkasama kayo. Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike tracking. At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa custom. Opo. Ang ginamit ko po ay yung EMT trading, yung Integrity trading, at saka yung RONSS trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag kung ano yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So, si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes, tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun, tapos idadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung TARA. So, tapos doon ko po ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Paliwanag nga kung ano yung binabanggit ng TARA. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng TARA? Pag nagbibigay po kayo ng TARA, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun, pagka may TARA po. So, tatlo yung lane sa customs. Isang Yes po. green, isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-i-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kilogram ng shabu. Pakikwento nga ito. Agreed na po, Mr. Chair. So, yung nangyari po kasi sa amin, is si Richard Tan daw po yung... si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no? Yung EMT naman po kasi, dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari ng 5 metal cylinders na yon. So, hindi ko po kilala si Richard Dan. Ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So, nag-inquire po siya sa akin. Nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker, binigay ko kay Kenneth Dong naman yung pinaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So, pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port,
nagbibigay po ng manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So, nalaman namin yon May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So, hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya ni-release. Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung may-ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So May 24, nilabas na siya ng port. Tapos dineliver na siya sa Hongfei, Valenzuela. Tapos umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung rate po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi kung di po ako nagkakamali. Tapos yun na po, lumabas na sa balita na may nahuli nga pong mga shabu nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment na ito? Ang nakalagay po kasi Hongfei China Xiamen Daosu Import-Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? At kung ano yung declared value nito? Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo noon sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin. Tapos, meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung, mag-i-inquire sila sa akin kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na ipinapasok mo rito? Mga general merchandise po yan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po, mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot ba ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown Pero yan po may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa TARA system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila yung sa yan. Mga taga Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng TARA. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na. Ang all-in ko po kasi 170,000 po So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000?
Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Ayun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yun po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng paghaharas sa iyo ng mga taga Bureau of Customs? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po, isang buong container. Lahat yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan, 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. Papupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So nasabi ko po yan na tingin ko po lahat mo ng shipment dumadaan po talaga sa TARA system one way or the other. Sino-sino yung mga nangaharas sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng tara sa customs? Ayan po, isa po dyan yung COMSEN. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang halos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority, pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, tulad ng sinabi ko, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yon. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ngayon, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bacod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bacod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o kung sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag di ka nagbigay sa kanila, maharas nila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bacod? At paano mo siya nakilala?
Si Jojo Bacud po, nakilala ko po yan. Taga sa amin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yon. So, nasabi niya nga sa akin na, ayun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At ni-refer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, hindi ko... Ang gusto ko lang naman magnegosyo kung sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga taong nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Mans Carpio. Sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Bacud sa Bureau of Customs. Explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya to yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So, marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yun siguro, kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bacud? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya. So, inirefer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya nung kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Yung tinatawag mong Tita Naning na pinakilala ni Jojo Bacud. Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapag-transact sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa